Sabi ni Mr. Pacheco, natalo siya ng 5 million sa sugal. Ngayon pag-uusapan natin ano nga ba ang gambling addiction, dahil palagay ko isa tong unseen epidemic na nangyayari sa bansa natin dahil sa dami kong kakilalang nalululong sa sugal. Dahil sa dami ng mga influencer ko nung nagpo-promote ng sugal at pinaplad ang social media natin ng sugal. Ito yung criteria para sa gambling addiction. Una, yung increase ng amount ng money sinusugal. Nagsimula siya ng 500, 20k hanggang sa naging 100,000 yung taya niya. Nagiging irritable siya. May mga balak siyang i-cut yung sugal o stop totally, pero hindi nangyayari. Unsuccessful yung effort niya doon. Tapos naging siya preoccupied sa pagsusugal. Nakikita nyo ba? Tapos after niyang matalo ng pera, namamag-asa uli siyang mananalo ng pera at makukuha niya, mababalik yun dahil sa sugal. Tapos nagkakaroon na ng significant distress or loss sa relationship niya, sa career or opportunity. Natalo siya sa pageant, nakita nyo naman. At worst case scenario, minsan nangungutang na siya para lang may pangsugal o nagsisinungaling siya sa mga kakilala niya. Palagay ko, gambling addiction ang isang pinaka-worst addiction na pwede mong maranasan. Dahil yung drugs, kung tutuusin, may certain tolerance ka lang hanapin para masatisfy yung high mo. Pero itong gambling addiction, yung pinagtrabahuan mo ng 20 years, 10 years, 5 years, isang araw kaya na itong ubusin. Ganun kalala yung demonyong gambling addiction or yung addiction sa sugal. Isa akong saksing patunay na nalulungan ko sa sugal. Nagsimula to ng 2000, lumaki, napadami ko yung pera, nanalo ako ng almost 300k within 2 weeks. Pero natalo ako ng 150k sa isang araw, tapos sunod-sunod na yung talo. Natalo ako 70k na sunod na araw. Hanggang sa di ko namamalayan, lahat ng pagod na pinag-ipunan kong pera sa iba't ibang diskarte naubos na dahil sa pagkalulong ko sa sugal. Muntik na akong matanggal sa trabaho. Ilang beses akong pinatawag ng boss ko para patigilin ako manood ng NBA kasi yung NBA yung way ng gamble ko, yung sports betting. Tapos nasira na din yung relasyon ko sa ibang tao. Worst case scenario, hindi ako nangungutang. In fact, ako yung nagpapautang, pero nabaon ako sa utang. Na max out yung lahat ng financial institution na pwede kong pangutangan. Mismong SSS, nag-loan ako sa SSS. Tinaya ako ng isang beses. G-loan, Gcash, lahat ng pwedeng pag-utangan, Paymaya, online lending app, pati mga kaibigan ko, pinag-utangan ko dahil lang sa gambling addiction ko. Akala ko yung worst case scenario sa pagkalulong ko sa sugal, yung mabaon ako sa utang. Putang na, hindi yun. 3 months pa lang akong sober at hindi na ako magsusugal. Pinangako ko yan sa kapatid ko at sa Diyos. Hindi na ako magsusugal. Alam nyo, gusto ko ipa-admit yung kapatid ko sa hospital, private hospital. Pero dahil wala na nga akong pera, yung dahil sa laki ng pinatalo ko sa sugal at baon ako sa utang ngayon, hindi ko siya nagawang ma-private hospital. Sa public hospital ko siya tinakbo para ma-admit. Hindi ko naman sure kung sa private hospital na surgery kagad siya, kung buhay siya. Kasi alam ko naman nasa Diyos yung buhay. Pero tangina, ikaw kapatid, kung nalululog ka kayo sa sugal, wag mo nang intayin maubos yung pera mo. Cut mo na yung talo mo. Walang nananalo sa sugal. Ang nananalo sa sugal yung nakakaalis sa sugal. Yun ang totoo sa sugal. Ang isipin mo, psych major ako, buong buhay nakapag-case study ako ng mga drug addict. Ilan na yung kinistudy kong drug addict. Alam ko yung mga criteria ng behavior ng mga nalululong sa sugal. Hindi ko na-control yung sarili ko. Rational akong tao. Hindi ako emotional na tao. Pero wala.
Demonyo yan, demonyo. Kaaway yan. Hindi ka makakawala sa sugal. Mahirap makawala. Kaya kailangan mo ng tulong at pag-uusapan natin ano nga ba ang kailangan mo para makawala sa sugal. Una, humingi ka ng tulong sa Diyos. Ipagpasasal mo yung problema mo sa sugal. Dahil mahirap labasan yan. Saksing buhay ako na mahirap labasan ng sugal. Ilang beses kong pinigil lang yan sa loob ng ilang taon. Ilang beses kong pinilit pigilan yan. Pero nagre-relapse. Pangalawang step para makawala sa sugal. I-acknowledge mo may problema ka sa sugal. Sumali ka sa mga groups ng Gambling Addiction Recovery, Gambling Anonymous Philippines. Meron yan. Umattend ka ng GA nila, ng general meeting nila para mas ma-refresh yung utak mo. Tapos, i-open up mo sa mga kakilala mong hindi ka usgahan para yung madilim mong buhay ngayon lumiwanag. Kapatid, kaya yan. Pangatlo, hingi ka ng tulong sa mga mental health professional gaya ng psychologist, guidance counselor, psychiatrist o worst case scenario, magparehab ka kung kailangan talaga para mahinto ka na sa pagsusugal. Pang-apat, know your trigger and cut them totally. Kung nagsusugal ka sa mga e-wallets, sa Paymaya, sa GCash, sa mga apps, uninstall. Tapos yung pera mo, kung hindi mo talaga kaya, ipagkatiwala mo sa mga mahal mo sa buhay na hawakan nila yung pera mo para hindi ka mapagsugal. Kapatid, kayang labanan ng sugal, maniwala ka sa akin.